Naisip mo na ba kung bakit kailangan mo ng kaligtasan? Mula pa noong unang panahon, ang mga tao ay sumisigaw na sa pagkadismaya. Noong una ay sumigaw sila at namimilipit sa gutom. Tapos iyak siya, mamimiss ang pag-aalaga. At habang tayo ay lumalaki, ang ating mga pagnanasa at pagkabigo ay nagpapakita ng kanilang mga sarili sa maraming iba't ibang paraan. Ano ang nasa likod ng mga pagnanasang kinikimkim ng mga tao mula pa noong sila ay isinilang? Inihahayag ng Biblia ang pinagmulan ng mga pagnanasa at kawalang kasiyahan na naranasan ng mga tao mula pa noong sila ay isilang. Ang tawag sa kanila ay kasakiman, paninibugho, puot, galit, at alitan. Ang mga sanggol ay sakim, seloso, at mapuot kahit hindi sila tinuruan na gawin yon. Ito ang bunga ng kasalanang daladala natin simula pa noong tayo ay nasa sinapupunan ng ating ina. Dahil sa likas na katangiang ito ng tao, ang mundo ay puno ng puot, tunggalian, krimen, at digmaan. Kaya't inamin ni David, ako'y makasalanan mula pa nang ako'y ipanganak, isang makasalanan mula pa nang ako'y ipaglihi ng aking ina. Ang mga tao ay hindi unti-unting nagiging makasalanan, sila ay ipinanganak na makasalanan. Ang kasalanang ito ay tinatawag na orihinal na kasalanan, at ang simulan nito ay noong ang mga unang tao, sina Adan at Eva, ay nagrebelde laban sa Diyos na lumikha. Dahil ang kasalanang ito, na hinatulan ng Diyos, ay hindi kayang alisin ng mga tao sa kanilang sarili. Walang paraan para malutas ng mga tao ang problema ng kasalanang ito. Ipinahayag ng Diyos, ang hilig ng puso ng tao ay masama mula pa sa kaniyang pagkabata. Ang tao ay ipinanganak na makasalanan, nabubuhay sa kasalanan, at namamatay bilang isang makasalanan. Ang Biblia ay nagpapatotoo, itinakda sa tao ang mamatay ng minsanan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan, at pagkatapos ng kamatayan, dalawang uri ng walang hanggang mundo ang naghihintay sa atin. Sa sangandaan na iyan, kailangan mong magdesisyon para sa iyong sarili kung pupunta ka sa langit o impyerno habang ikaw ay nabubuhay. Ipinapahayag ng Biblia, ang daan na tila matuwid sa isang tao ay patungo sa kamatayan. Maaring nasa landas ka na patungo sa kamatayan ngayon. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong bumalik. Ang mga hindi tumalikod sa kanilang mga kasalanan, ay hahatulan ng Diyos at mapupunta sa walang hanggang kapausahan. Sa makatuwid nga, impyerno. Ngunit ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos, ay ipinagkaloob sa sangkatauhang nasa kawalan ng pag-asa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, upang magbayad sala, para sa kasalanan ng tao. Ayon sa prinsipyo ng Diyos na ang kasalanan, ay dapat hugasan ng dugo ng isang taong walang kasalanan at matuwid. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo sa anyong tao, at ibinuhos ang kanyang matuwid na dugo sa krus. Kaya nga pinatototohanan ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang deklarasyon ng Diyos na tayo ay maliligtas kung tayo ay maniniwala na si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay naparito sa mundong ito bilang ating tagapagligtas upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Sa madaling salita, ibinuhos ni Jesucristo ang kanyang dugo at namatay sa krus upang bayaran ang halaga ng iyong mga kasalanan. Hayaan ninyong ilarawan ko ng maikli ang prinsipyo ng kaligtasan gamit ang isang larawan. Para matanggap si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, kailangan mo munang aminin na ikaw ay isang makasalanan at taos pusong magsisi sa Diyos. Pagkatapos ay magaganap ang isang espiritual na himala. Kapag taos puso kang nagsisi sa iyong mga kasalanan, lahat ng iyong mga kasalanan ay ililipat kay Jesus. Dahil ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo sa krus, upang bayaran ang halaga ng iyong mga kasalanan. Ang mga espiritual na benepisyong ito ay nangyayari
kapag ikaw ay tunay na naniniwala kay Jesus. Kapag ang lahat ng iyong mga kasalanan ay inilipat kay Jesus, ang kanyang dalisay na katuwiran ay inililipat din sa iyo. Kapag tinanggap mo ang katuwiran, ituturing kang matuwid sa harap ng Diyos. Kahit na nananatili sa iyong buhay ang mga nakaraang kasalanan, ipinangako ng Diyos na hindi niya alalahanin ang mga ito. Dahil sa pangakong ito ng Diyos, ikaw ay nagiging anak ng Diyos, at inaakay ka ng Diyos patungo sa langit. Ngayon ay dapat mong tanggapin si Hesukristo sa iyong puso, bilang iyong tagapagligtas, at manalig sa Kanya ng may kumpiyansa. Tatanggapin mo ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas? Kung sumasang-ayon ka, mangyaring isaalang-alang ang panalangin sa ibaba na iyo, at bigkasin ito kasama namin. Diyos ko, ako'y lubos na nagkasala sa isip, salita, at gawa. Natatanto ko na ang mga kasalanang ito ang pumutol sa aking relasyon sa iyo, ang banal, at itinalaga ang aking buhay para sa walang hanggang pagdurusa. Diyos ko, lumalapit ako sa harap mo ngayon. Naniniwala ako na si Jesus ang anak ng Diyos na naparito sa mundong ito, upang mahalin at iligtas ako. Naniniwala rin ako na tinanggap ni Jesus ang hatol na nararapat sa akin at namatay sa krus. Diyos ko, taos puso po akong nagsisisi, at tinalikuran ang aking mga nakaraang pagkakamali at kasalanan. Sa ngayon, sa sandaling ito, binubuksan ko ang pinto ng aking puso, at tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Naniniwala ako na si Jesus ang magiging aking tagapagligtas magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Ikaw ngayon ay isang bagong tao. Pinatutunayan ito ng Biblia sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo na ipinanganak na muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang isang taong isinilang na muli sa espiritual ay nangangailangan ng espiritual na pagkain, at ang pagkain iyon ay ang salita ng Diyos. Kaya nga nagpapatotoo ang Biblia, tulad ng mga sanggol na bagong silang, nasain ninyo ang purong gatas na mula sa salita. Sa madaling salita, nasain ninyo ang mga salita ng Biblia. Ang pagbabasa ng Biblia, araw-araw, ay makakatulong sa iyo na maging isang taong may espiritual na kakayahan. Kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, espiritual mong nairinig ang tinig ng Diyos at nakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kung magkagayon ang pag-asa ng langit na ipinangako ng Diyos, ay magliliwanag sa iyong puso.